Okay, so ngayon pong buwang ito, ang atin pong paksang tatalakayin ay tungkol po sa second coming. At pero ako po ngayong umaga ay hindi ho second coming ang dadalhing mensahe since na mayroon po tayong evangelistic this coming Sunday. But ito po bahagi pa rin ng second coming. Sapagkat alam nating babalik ang Panginoon, we have to double our time to preach the Word of God. Yan po ang ating magagawa. At salamat po na tayo po ang pag-asa ay hindi po hanggang dito lamang sa lupa. Mayroon pong talata dyan sa 1 Corinthians chapter 15. Ang sabi po rin, kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, tayo sa lahat ng mga tao ang lubos na kahabag-habag. Yan po ang sabi ron. Kung ang iyong hope sa iyong buhay ay hanggang lupa lang, sabi ron, you are the most miserable. Okay. So, ngayon pong umaga ay tayo po'y dadako na po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa aklat po ng Matthew. Matthew chapter 28. Matthew chapter 28. Huling kapitulo po. At ang babasahin po natin dito ay ang talatang 16 hanggang sa 20. Ang Matthew chapter 28 po ay ang istorya ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Mababasa po natin diyan sa verse 1 na dyan po ay yung mag-ina, si Maria Magdalena ay pumunta po roon at si isa pang Maria, ang sabi rito, ay pumunta sa libingan. So ito po istorya ng pagkabuhay ng ating Panginoon. But as I said, we are going to read from verses number 16 to verse number 20. At tayo tumayo sa atin pong pagbasa ng ilang mga talatang ito. Matthew 28. Okay, nakita na ho ba nyo? Basahin po natin ng sama-sama. Handa, basa. Datapwat nagsiparoon ang 12 alagad sa Galilea sa bundok na sa kanila'y itinuro ni Jesus. At nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Datapwat ang ilan ay nag-alinlangan. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito ay magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo, at narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Aming Panginoong Diyos, salamat po sa inyo na kami po ay nandirito at kami nga po ay mag-aaral na muli ng inyong salita. Dalangin ko po, Panginoon, pagpapalain mo po ang aming pag-aaral ngayong umaga. Tutulungan mo po, Panginoon, kami ng pag-aaral nga po ay maging pagpapala. Alisin mo po, Panginoon, ang anumang gawa ng kaaway. Tulungan mo po, Panginoon, kami na kami po ay tumanggap ng hamon mula sa inyong salita. Tutulungan mo po ang inyong lingkod. Wala po akong kakayanan. Kayo po ang aking kakayanan. Ama, ito po ang aming hinihingi sa inyo sa dakilang pangalan ng inyong anak, ang Panginoong Jesus. Amen at amen. Tayo po ay magsiupo. Okay, as I said, ang atin pong bibigyan pansin ngayon ay tungkol po sa pag-aakay ng kaluluwa, soul winning. At yan po naman ay bahagi nga po ng utos ng ating Panginoon dahil sa siya ay babalik, ay tayo po'y kanyang inuutusan na tayo po ay mangaral ng kanyang salita at mag-akay po ng kaluluwa. Dito po sa ating binasa, mga kapatid, ay ito po ang isa sa mga
binibigyang pansin. Ang sabi po ng verses 19 and 20, ang sabi po, dahil dito ay magsiyaon nga kayo. Okay, naririyan po yung sinasabing Great Commission. Ang sabi po, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y bautismuhan, inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan po ay tungkol po sa soul winning. Kaya po ngayong umaga, ang atin pong pag-uusapan ay ang tungkol po sa pagdadala ng kaluluwa. Fruitful soul winning, ang mabungang pag-aakay ng kaluluwa. Yan po ang ating paksa, the fruitful soul winning. Okay, so alam po nyo mga minamahal, ito pong soul winning, pag-aakay po ng kaluluwa ay napakahalagang gawain. Ano ho? Na ito po ay ipinagkatiwala ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga apostol. Dito po ang nakikita natin dito. Actually, ang kanya pong kinakausap dito ay ang una ay ang kanyang mga apostol. At gayon din po naman ay sa kanyang iglesia. Actually, sa pagkakataong ito, kasama po ang mga apostol, kasama po ang first members ng church. Ano ha? Na nandoon po sa Galilea, na kung saan nga po ay sila'y binigyan ng ating Panginoong Hesus, na sila po ay dapat magsihayo sa buong sanglibutan, ituro sa kanila na sila po'y maging mga alagad, maging mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus. So kaya po, sinasabi po nating napakahalaga nito. At ito nga po ay hindi natin dapat na pabayaan. Hindi natin ito dapat na pinababayaan. Salamat po sa ating church. Ay meron nga po tayong every second Sunday evangelistic. Ano ho? At atin pong iniimbitahan ang mga tao upang sila'y makapakinig ng salita ng Panginoong Diyos. At ito po ay ating ginagawa upang ang mga tao nga po ay maligtas. Okay, at alam po natin, ito ay napakahalaga sa buhay ng tao. Sabi ng isang talata, sabi ng Panginoon sa Mark chapter 8, ano ang mapapala ng tao na makamtan ang buong sanglibutan at mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Anong mapapakinabang ng tao sa kayamanan ng mundo kung hindi siya ligtas? Doon po ay idinidiin ng ating Panginoon ang kaligtasan. Ang soul winning, ang kahalagahan ng kaligtasan. So ngayon nga pong umaga, ang atin pong pag-uusapan ay tungkol sa pag-aakay ng kaluluwa. Now, nais ko pong ating pansinin kung paano po ipinakilala ng banal na kasulatan ang tungkol sa pag-aakay ng kaluluwa. Okay, paano po ito ipinakilala? Una po mga kapatid, kung atin pong papansinin, ito pong soul winning, pag-aakay ng kaluluwa, ay ito po'y gawain ng ating Panginoong Hesus na kanyang unang sinimulan. Ang ating pong Panginoong Hesus ang nagsimula ng gawain ito, ng soul winning. Ano ha? Kaya nga po doon sa Book of Acts chapter 1, verses 1 to 8, ang sabi ron, ang pinasimulang ginawa at itinuro ng Panginoong Hesus. So siya po ang nagsimula ng soul winning. Okay? At ito po ay kanya rin namang ibinigay na komisyon sa mga alagad. Ang sabi nga po rito sa ating binasa ay sabi po rito magsiyaon kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa. No? So ito po ang ating Panginoong Hesus ang nagsimula. Binigay niya komisyon ang mga alagad upang ito po'y kanilang gawin. At dito nga po sa verses 19 and 20, sa 18, ang sabi rito, all power is given unto me in heaven and on earth. Ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay na sa akin sa langit at sa ibabaw ng lupa. Idinidiin po roon ang kahalagahan ng soul winning.
At dito nga po sa 19 and 20, ang sabi po rito, "Go ye therefore and teach all nation." Magsihayo kayo. Magsihayo kayo. Naroon po ang sabi. "And teach all nation. Baptize them." Okay. In the name of the Father and of the Son. So, ito po'y sinimulan ng ating Panginoong Hesus. At sino ba ang ating Panginoon? Siya yung Diyos na nagkatawang tao. And then, mapapansin din po natin na ito pong soul winning na ito ay in-emphasize ng ating Panginoong Hesus. Hindi po lamang kanyang sinimulan, kundi kanya po itong ipinagdiinan. Itong gawain ito sa pamamagitan ng kanyang pagsasabi doon sa Luke 19 verse 10. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito. Iyon po ang sabi, upang hanapin at iligtas ang nawala. Pagka po ating binulay ang salitang ayan, para pong sinasabing the very purpose of Christ coming to earth is for that purpose. Para po sa gawaing pagmimisyon, pag-aakay ng kaluluwa. Diyan po sa salitang ayan, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Kaya po ngayong umaga nais ko pong sabihin, kung mayroon po rito ngayong bisita, na hindi pa po kayo naliligtas, yan po ang purpose ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus. Mula doon sa trono ng langit ay kanyang iniwan at nagkatawang tao para po sa layuning pagliligtas. Ngunit atin pong nililinaw dito mga minamahal na kanya pong ipinagdidiinan. Ganito po ipinipresent sa atin ang Great Commission, ang soul winning. Hindi po ito isang gawain na napakababaw na walang totoong halaga. Ang atin pong binibigyang pansin ngayon ay yung makita natin kung gaano ho kahalaga ang soul winning. Paano pa po natin ito makikita? Doon po sa Matthew chapter 9 verses 37 and 38, ang sabi po riyan ng ating Panginoong Hesus ay nagbigay po siya ng instruction sa kanyang mga alagad na sabi rito ay magsipanalangin kayo for more laborers. Manalangin kayo ng marami pang mga manggagawa. Yan ang sabi ng Panginoon. Manalangin pa kayo ng marami pang mga manggagawa ay ibigay ng Diyos. Bakit? Sapagkat mahalaga ang gawain. Nabasa na po ba niyo yung talatang yan? Tingnan po natin. Ito po ang sabi ng Matthew 9. Baka, ano po ang sabi dyan? Na magagay sinabi niya sa kaniyang mga alagad, katotohanan ang aanihin ay marami, datapwat kakaunti ang mga gawa. Idalangin nga ninyo sa Panginoon. Idalangin nga ninyo sa Panginoon nang aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Naroroon dinidiin niya, more laborers. Mas maraming manggagawa, mga kapatid. Anong ipinakikita? Hindi simple ang soul winning work. Hindi po isang gawaing po pwedeng ipagpalagay-lagay lamang. Kaya po kung iniisip natin ang soul winning ay isang trabahong kung ano lang, dapat po nating makita ang bagay na ito. Hindi po ito isang simpleng trabaho. Kaya nga po pagka ibinigay nyo sa Panginoon ang inyong buhay para sa full-time service, ay napakaganda po ng inyong ginawa sa inyong buhay. Ano po pong makikita natin? Doon po sa John 15 verse 16. Anong po ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Kanya pong sinabi na kayo'y aking hinirang. Hindi kayo ang humirang sa akin, ako ang humirang sa inyo. Upang kayo magsiyahon at magsipagbunga. Anong ibig sabihin nun? Soul winning po yan. Pero mo ang Panginoon, hinirang ka para ikay yumaon. Bay mga kapatid, anong idinidiin yan? Ang trabaho po na ginagawa po natin ay hindi mahinang gawain.
Ang soul winning po ay hindi mahinang gawain. Yan po idinidiin ng ating talata. Kung iniisip natin na ito'y walang kwentang gawain, nagkakamali po tayo. Napakahalaga po nito. Sa Philippians, ang sabi po ng verses chapter 2, 5 to 8, ano po ang sabi ron? Ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. Kinuha niya ang anyong tao, nakitulad sa atin, at siya po ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Anong purpose? Sa pagliligtas. Anong idinidiin? Soul winning. Napakahalaga po na makita natin ang bagay na ito sa ating buhay. At doon po sa Revelation chapter 2 verse 5, nagbigay po siya ng mabagsik na warning, stern warning sa church ng Ephesus. At sinasabi po sa kanila, aalisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan kung hindi ka magsisisi. Ano yung kanilang nakalimutan gawain sa verse number 4? Yan po ay tungkol sa soul winning. Yan po ay tungkol sa soul winning. Nasabi po niya doon sa church. Alam ko yung iyong gawa, pero ako mayroong laban sa iyo. Iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Yan po ay may kaugnayan sa soul winning. Kaya nga po mga minamahal, makikita po natin na mahalaga po ang gawain ito. Kaya po kung atin pong sasaliksikin pa ang banal na kasulatan, ay marami pa po tayo makikitang mahalagang patutuo, mga pagdidiin sa halaga ng soul winning. Kaya nga po yung soul winning ay ating pinag-uusapan, atin pong palaging binabanggit dito sa pulpito every Thursday. Ay meron tayong soul winning sapagkat ito po ay napakahalagang gawain na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po itong gawain ito, sabi nga po natin, we are mandated by God to this great task. Tayo binigyan ng Panginoon ng napakalaking trabahong ito at hindi po natin ito dapat na pababayaan. Hanggang sa dumating ang ating Panginoon Diyos. Ito po ang gawain na dapat po nating tatangan ng mabuti. Huwag nating kakalimutan. Ang gawain po ng pangangaral. Now, ang atin pong bibigyang pansin, I hope na intindihan natin ang halaga ng soul winning. Kaya po mga kapatid, pag-pray natin ang ating sarili, kayo sa inyong sarili, na kayo po ay maging instrumento ng Panginoon sa pag-aakay ng kaluluwa, sapagkat doon po lamang sa kaligtasan nagkakaroon ng value ang buhay ng tao. Maaring matamon ng isang tao ang lahat ng karangyaan ng mundo, pero pag hindi siya ligtas, walang kwenta siya sa harapan ng Diyos. Pero kung pagdating ng panahon siya namatay, siya pa-impyerno na at magpakailanman na siya roon. Ang sabi sa Bible, ang buhay ng tao ay para lang singaw. Yung ating buhay na ikinabubuhay dito, para bagang napakahaba na nung 60 years, 80 years, pero ang sabi ng Bible, katulad lang yan ng singaw kumpara sa everlasting. Ngayon kung yung tao ay mamamatay, siya magdudusa doon magpakailan-kailan pa man. Kaya po mga minamahal, sana po ay naiintindihan natin itong soul winning na ito. Ganito po ipresenta sa atin. Ganito po ini-introduce sa atin ng Panginoon ang halaga nitong sinasabi nating soul winning. Mga kapatid, mahalaga po ito. Mahalaga. Sapagkat ang pinag-uusapan po rito ay pag-aakay ng kaluluwa. Amen po? Mahalaga nga ho baga? Diyan sa taas, mahalaga ho ba ang soul winning? Yes, mahalaga po. Mahalaga po ang soul winning. Now, ang sabi po natin, sapagkat mahalaga po ang soul winning, ay dapat pong maging fruitful ang soul winning. Sapagkat ang pinag-uusapan po di ay mga kaluluwa. Mga kaluluwa ng tao. Gaanong kahalaga ng tao? Na-quote na po natin ang Mark.
Ano, ang sabi ron, what shall it profit a man if he shall gain the whole world but lost his own soul? Pag inyong tinimbang ang value ng kaluluwa ay mas mahigit pa kaysa kayamanan ng buong daigdig. Sa isang kaluluwa lang. Ganong karaming tao ngayon sa daigdig? Napakarami. Napakarami. Kaya po, dapat ay maging fruitful ang atin pong pag-aakay ng kaluluwa. Magkaroon po tayo ng mabungang paglilingkod, pag-aakay ng kaluluwa sa ating pong Panginoong Diyos. Ayun, katulad po ng ating binanggit dito sa unang bahagi, kung paano po ito ini-introduce ng ating Panginoon, kung paano po niya ito ginawa sa kanyang sarili, sa kanyang earthly ministry, at kung paano po niya ito ibinigay sa kanyang iglesia. Itong soul winning na ito, ay ganito rin po natin dapat gawin ang ministry ito. Kinakailangan po natin itong gawing may pagtatapat. We ought to do this faithfully. Dapat po tayo nagtatapat sa soul winning, fruitfully, fervently. Yan po ang dapat natin gagawin. Dapat naroon po yung pabor natin sa gawain ng soul winning. Hindi po yung nagkikibit-balikat lang tayo. At sinasabi natin, hindi ko trabaho yan, hindi aking trabaho yan, sa mga full-time workers yan. Ito po yung ating trabaho lahat. No? Sabi nga ni Brother Joseph sa kanyang pagtuturo, hindi mo makikita sa Bible na ang soul winning ay isa sa mga gift. Walang binanggit na mayroong gift sa soul winning. May mga ibang gift na binanggit, pero ang soul winning ay hindi po binanggit na gift. Meaning to say, ang soul winning po ay trabaho nating lahat. Now, paano po ba giging mabunga? Paano po natin magagawa ang gawain ng Diyos na may pagtatapat, na may pagbubunga, na mayroong kasipagan with fervently and favorably? Paano po natin magagawa ang bagay na ito? Ito po yung nais ko pong bigyan ng pansin. Sapagkat minsan, ang ating nga pong paglilingkod ay mababaw. Mababaw. Kumusta po yung ating paglilingkod? Kumusta yung pag-aakay natin ng kaluluwa? Kayo ba'y nakakapagbahagi na ng salita ng Diyos? Nangyari na po ba sa inyong buhay na kayo ay merong nakausap na tao dahil inyo siyang sinisira ng salita ng Diyos? Nangyari na ho ba? At kung nangyari, ilang beses nang nangyari? Ilang taong ka ng Kristiyano ngayon? Baka 20 years ka na. Pero may minsan palang nangyaring ikay nakapagpahayag ng salita ng Diyos. Abay, may problema. Ay, ilang beses ka na kumain. Ngayong 20 years old ka na. Napakarami na. Sana po mga kapatid, makita natin yung bagay na yon, yung kahalagahan. Ngayon, nasabi nga po natin, how can we do this soul winning faithfully, fruitfully, fervently, and favorably with our favor? Paano natin magagawa ito? Alam po nyo, 4 na bagay lang ang nais ko pong ibigay sa atin. Number 1 po. Una po dito sa Matthew 28, 18-20. Ang sabi po ng talata. Doon na lang sa 19, ang sabi rito, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin yung mga alagad ang lahat ng bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin. So ano po ang nakikita ko pong katotohanan nandito? Binigyan po ng Great Commission ang mga alagad. Yung mga mananampalataya ng unang panahon. Silang unang mga Kristiyano. But at this time tayo po yung mga mananampalataya ng panahong ito. Now, ano po ang ating unang puntos? Ano dapat nating makita upang magkaroon tayo ng desire na maging fruitful ang ating buhay Kristiyano o tayo po'y maging involved sa gawain ng Panginoon na mayroong ganong pagsisikap. Number 1, we ought to consider ourselves or yourself a good steward of the mission of God. Iyong ipalagay sa iyong sarili or ibilang mo ikaw sa iyong sarili
na mabuting katiwala. Na ikaw ay mabuting katiwala ng misyon ng Diyos. Yun ang isang bagay na dapat po nating makita, na ako ay katiwala ng Panginoon. At ako ay hindi basta katiwala, ako ay mabuting katiwala. Amen? Yun po yung kinakailangan po nating makita. Sa ating sarili, katiwala ako ng Panginoon eh. Merong isang talata, tinanggap nyo ng walang bayad, ipamahagi naman ninyo ng walang bayad. Inyong tingnan ang 2 Corinthians chapter 4, verses 1 and 2, and then 8 to 13. Ang sabi po ng mga alagad, kaya nga, sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito, sabi nila sila'y katiwala roon, ayon sa aming tinanggap na kaawaan ay hindi kami nanghihina. Yung pansinin niya, verse number 1. No? Kaya nga, sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito, ibig sabihin, meron kaming tinanggap na ministry sa amin, sabi ng mga alagad. Okay? Ay hindi kami nanghihina. Verse 2, bagkus tinanggihan namin ang kahiyahiyang bagay na natatago na hindi kami nagsisilakad sa katusuhan, ni nagsisigamit man ng may daya na mga salita ng Diyos, kundi sa pagpapahayag ng katotohanan ay ipinagtatagubilin ang aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. Inyong tingnan sila bilang sila po ay mga katiwala, good steward of God, kung paano sila nag-behave sa kanilang sarili. And then po ang sabi doon sa 8 to 13. Ito ang sabi, sa magkabi-kabila ay nagigipit kami, gayon may hindi naghihinagpis, nangatitilihan gayon may hindi nawawala ng pag-asa, pinag-uusig. And then sa 10, tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus. And then ang sabi po sa verse 11, laging ibinibigay sa kamatayan. Anong ibig sabihin? Sufferings. Hirap ng kanilang pinagdaanan ay kanilang pinagtitisan. Why? Dahil sila'y good stewards of God. Amen? Nakita ho ba natin? Sila'y nagtiis ng mga hirap na yon sapagkat ipinapalagay nila sa kanilang sarili, ako ay mabuting katiwala ng Diyos. Katiwala ho ba tayo? Sino nagsasabing amen? Taas ang kamay. Yung hindi na taas. Katiwala tayo. Ang sunod na tanong, mabuti po ba tayong katiwala? Medyo. Yun eh. Diyan sa taas, katiwala ho ba kayo? Ang hina eh. Amen. Mabuti ba? Wala rin naimik eh. Okay. 1 Corinthians chapter 4. Ano po ang sabi? Verses 1 and 2. Ang sabi po ng talata, ipalagay nga kami ng sino man na mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Verse 2, bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala, ano sabi? Na ang bawat isa ay maging tapat. Yun ang sabi. Tayo katiwala ng Ebanghelyo. Ang sabi mo, tayo po'y dapat maging tapat. Mga kapatid, tapat po ba? Okay. Alam po ninyo, ako ho'y nag-iisip ng halimbawa. At ang naisip ko po yung aking uncle na nag-akay sa akin sa Panginoon. Grade 4 lang ho siya sa education. That time, napakahirap ng buhay nila. Sa Bicol, yan po ay farmer.
siya po ay nagtatrabaho, no, para i-provide sa kanyang 7 anak. No? Pero alam po ninyo, pagka maliwanag ang buwan, yan po ay nag-aararo ng maagang maaga. Para tuwing hapon, siya po ay mayroong time sa visitation. Alam po ba nyo, ang Port Junction, napakaliit na church, baryo lang po yan. Pag hindi po, 7 ay siyam kaming pastor na nagmula roon. No? Pastor Porto, na naririyan sa Gisgis. Ako, Pastor Laurina, Pastor Apolos, Pastor Medrano, sino pa? Aha. Okay. At mayroon pa hong mga bungang pastor na ngayon yun. Pastor Apolos Hernandez, na nagsimula po ng Alabang, na kay Pastor Conway ngayon. No? Yan po ay bunga, pasimula kay Pastor Hernandez. At siya po ay napakasikap. Ang sabi nga niya sa kanyang buhay, ano ga ika yung backsliding? Hindi ko ika nararanasan yun. Ano ga yun? No? Pero minsan ang buhay natin, hindi natin nararanasan yung kagalakan sa Panginoon dahil palagi tayong backslider. Ano kaya? Pero mga kapatid, sabi nga po natin, we ought to consider ourselves as good stewards of God. Amen? Number 1 na kinakailangan natin, tayo ay mabuting katiwala ng Panginoon. Number 2, okay. Doon po sa Romans chapter 1, 16 and 17, ano po ang sabi ng talata? Ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudiyo at gayon din sa Grego. Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Ang sabi po, ang Ebanghelyo ang siyang katuwiran ng Diyos sa bawat sumasampalataya. So ano po yung puntos na nakikita natin upang tayo po'y maging fruitful ang ministry? Upang hangarin natin tayo'y magkaroon ng bunga sa ministry ng Panginoon, sa soul winning. Okay, number 2. Dapat po natin i-consider sa ating sarili that you have the solution or the medicine of this mission of God. Dapat mong i-considera sa iyong sarili na ikaw ang mayroong solusyon o gamot ng misyong ito ng ating Panginoon. Ang sabi ron, yung Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. No? Ay sino ang nagtataglay noon, mga kapatid? Alam po ba niyo kung sino ang nagtataglay noon? Una, ang kaligtasan po ay through the gospel. Yan po ay sa ating Panginoong Hesus. Pero sino po yung mga taong naligtas? Sino po yung may karanasan ng Ebanghelyo? Tayo pong mga Kristiyano. Tayo pong nagsasabing, ako'y palangit na, tiyak ko nang ako ay ligtas. Sa atin po ay pinagkatiwala ang bagay na iyon. Ano po ang sabi ng 1 Corinthians 11:23, yung first part? Bagaman ito yung ginagamit natin sa Lord's Supper, pero ang sabi po ng 11:23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo. No? So tinanggap natin ang Ebanghelyo sa Panginoon, siya naman nating ibibigay sa iba. Na sinasabi nating solusyon, medisina. Ngayon kung ikaw ang mayroong gamot, anong gagawin mo? Meron po akong napanood sa TV yung gamot ba? Yung mga aso, ang biday mga aso. No? Napanood ba niyo yun? Na siya lang ang mayroong, matagal ko na napanood yun halos malimutan ko na nga
Siya lang ang may dala nung tawag doon. Hindi naman gamot ang termino eh. Antidotes. Yan. Doon sa sakit, doon sa isang area. Na itong asong ito, siya ang humihila nito. At lahat ng mga hirap ay kanyang dinanay. Hinaharangan siya para agawin yung gamot na yon. Pero ginawa niya hanggang makarating doon sa area ngayon at malunasan lang ang sakit doon. Pero alam po ba niyo, nasa sa atin lang yung gamot na yon, yung ebanghelyong yon. Sapagkat yun po'y ating naranasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Nasa atin po yun. Ngayon, sino ang magbibigay nun? Tayo! Alam nga namang magbigay yung iba'y nag-aalok. Wala naman. Wala naman. Tanungin mo, paano ka maliligtas? Umanib ka sa aming relihiyon. Tama ba yon? Wrong. Okay. Hindi ang relihiyon ang napako sa krus. Si Kristo ang napako sa krus. Meron po bang tumagas na dugo doon sa relihiyon? Wala. Si Kristo ang namatay. Ang sabi po ng Hebrews, without the shedding of the blood, there's no remission for sin. No? Ang sabi ng iba, magpakabuti ka. Ang sabi ng Ephesians 2:8, by grace are you saved through faith, not of your works. Ayan po ang ini-offer ng marami mga tao. Pero sa atin, salamat pong naintindihan natin ang kaligtasan na ito'y biyaya ng Panginoon. Ito ngayon yung solusyong nasa sa atin. Ito ngayon yung ating ibabahagi. At sapagkat nasa sa iyo yan, huwag mong kimkimin. Huwag mong kimkimin. Ikaw ang may dalang gamot. Sabi ko nga doon sa problema natin ngayon, lamok. Di ba ga? Sabi ko, bakit yung mga lamok, ang mga langaw, pagka nakakaamoy ng mabaho, ay doon nag-iipon-ipon. Sabi ko, sino kaya makakatuklas ng yung lason sa lamok na ang lamok ay magtatakbuhan lahat doon para kainin nyo na sila'y mamamatay. Sabi ko, pag natuklasan mo, yayaman ka na talaga sa dami ng lamok. No, at pagka ikaw ay nakagawa nun, tiyak na hahabulin ka ng mga tao dahil ayaw magkulambo. No, ay gamot yun eh. Lunas yun eh. Ngayon, ang ebanghelyo ay lunas ng daigdig. Ay kanino yan? Nasa sa iyo. Nasa sa akin. Sapagkat ibinigay na sa atin ng Panginoon. Naintindihan na natin. Amen? Okay. So, para tayo po ay magkaroon ng bunga, ay pangaral natin. Inyong pansinin doon sa Galatians chapter 1. Verses 8 and 9. Sayang naman itong mga talatang na ilagay ko rito kung hindi natin babasahin. Galatians chapter 1 verses 8 and 9. Ang binibigyan ko pong pansin dito, hindi ho lahat ng tagapangaral ay tama. Sabi po ng 8 and 9, datapwat kahimat kami, sabi ng mga alagad, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil. Hindi ho lahat ng pangangaral ay tama. 2 Corinthians chapter 11 verse number 4. Ano sabi ron? 2 Corinthians 11 verse 4. Ang sabi po, sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Ibig sabihin, huwag na ninyong tanggapin. Yan ang warning ng Panginoon. Huwag niyo tatanggapin na ibang gospel. But ang point natin, we have the gospel. Nasa sa atin yung solusyon. Nasa sa atin yung gamot. No? Kaya po mga kapatid, ito'y kung iisipin mo sa iyong sarili, nasa sa akin ang gamot eh. Ano ang gagawin ko sa gamot na ito?
Sasarilinin ko ba ito? O ibabahagi ko sa mga tao? Pero sa oras na isipin mong, nasa sa akin ang gamot eh. Mamamatay sila, paimpyerno sila, pag hindi ko sila binahagi na ng Ebanghelyo. Alam nyo, pagka inisip mo yan, yan ang hihipo sa iyo, yan ang magdadrive sa iyo para ikaw ay kumilos para sa Panginoon. Amen? Yes. Yan ang magdadrive sa iyo para kumilos ka. Pangatlo po. Ephesians chapter 2, verses 1 to 7. Ephesians chapter 2, verses 1 to 7. Ano po ang sabi rito? Ang sabi po, at kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. No? Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutan ito, ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip at tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan gaya naman ng mga iba. Pagka atin pong binasa yung chapter 5, ang sabi po riyan, verse 5 ng Ephesians, sapagkat talastas niyong lubos, ang sino mamakapait o mahalay o masakim na isang mapagsamba sa Diyos-Diyosan ay walang mamanahin sa kaharian ng Diyos. Ano ibig sabihin? Yung buhay na yon ay pangit. Pero pagdating po ng chapter 2, verse number 4, ano sabi rito? Ngunit ang Diyos, palibhasay mayaman sa awa. Dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin, bagaman tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya kay naligtas. At tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa ating kay Kristo Jesus. Ano pa ang unang pinabanggit dito? Yung kawalang pag-asa ng buhay natin. Pagkatapos po, pagdating po doon sa verse number 4, ay tayo'y biniyayaan ng Diyos. Ano po ang puntos natin para tayo po ay maging magaling na soul winner? Pangatlo po, ano ang i-consider natin sa ating sarili? To consider to yourself the sympathy. Yun pong sympathy, yung kahabagan na ibinigay sa iyo ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagmimisyon. You ought to consider to yourself the sympathy that was given to you through the mission of God. Di ho baga? Kaya po nagmi-mission, mayroon pong dalang sympathy, mayroon pong dalang pag-ibig yung mga taong yun. Di ho baga? Kayo ba'y naligtas ng gayaan na lang? Nung magising kayo ligtas na? Hindi ho. Meron pong nag-akay, meron nagbahagi. Ngayon, pag tinignan po natin yung ating kalagayan, verse number 1, tayo po'y patay sa harapan ng Diyos. Verse number 2, sinusunod po natin yung espiritu ng kadiliman na si Satanas. Verse number 3, tayo po'y anak ng kagalitan. Pero doon sa verse number 4, ang sabi po, but God. Ano ibinigay niya? Sabi ng verse number 4, but God who is rich and mercy. Sympathy. Dahil sa siya mayaman sa kahabagan. Yun yung sympathy na atin pong taglay-taglay. Alam po ninyo, kung iyong i-consider yung sympathy yun, ako'y kinahabagan lang ng Diyos. Minsan hindi natin naiisip yun eh. Kaya tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagtakbo na hindi natin nadadama yung sympathy ngayon na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos, kaya walang nagdadrive sa atin sa gawain ng soul winning. Pero pag nadama mo ito,
No? Iiyak ka. Iiyak ka. Ako nga ho doon sa sakit ng ating kapatid na Sister Rowan, ako nga ho umiiyak. Maraming beses na akong umiyak sa pagpipray. Yun po'y para lang sa kanyang lupang katawan. Na meron pang mas maganda doon sa langit. Pero alam po ninyo, ang dapat nating higit na iyakan ay ang kaluluwa ng mga tao. Ngayon, paano natin gagawin yun kung mayroon kang sympathy? Dapat nating i-consider yung sympathy ngayon ng Panginoon. Meron ka ba nun? Meron ka ba nun? Meron ka bang sympathy iyon ng Panginoon na ibinigay sa iyo? Yun po ang nakay Apostol Pablo. Inyong tingnan ang Galatians chapter 1, verses 13 to verse 16. Inyong pansinin, sabi po ng talatang ito. Galatians chapter 1, 13 to 16, sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudiyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Grabe. 14. At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudiyo nang higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang, sa aking mga kababayan, palibhasa ay totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Note verse 15. Ngunit, tingnan ninyo, 15. Ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kaniyang biyaya, na ihayag ang kaniyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga hintil. Note the next statement. Pagkarakay hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo. Immediately, siya'y nangaral na ng salita ng Diyos. Sabi niya, grabe ang buhay ko. Pero ngayong naintindihan ko, gano'n na siya kasigasig na mangaral. Anong meron sa kanya? Sympathy. Mercy. Kahabagan. Amen? Alam po niyo mga kapatid, kinakailangan po nating i-consider yung sympathy yun. Ako'y kinahabagan ng aking Diyos. Dapat akong mahabag. In fact, sa Bible, mayroong kwento doon sa aliping siya ay sinisingil at dapat siyang ibibilanggo at ang sabi, ako po'y inyong kahabagan. At siya kinahabagan, at ang sabi, meron naman siyang isang alipin na may utang naman sa kanya, at yung alipin niya ay humihingi ng habag, hindi niya kinahabagan. Inireport yung pangalawang aliping hindi nahabag, ang sabi ng kanyang Panginoon. Nung siya inireport, hindi ba't ako'y nahabag sa iyo? Dapat ka rin mahabag. Alam po ba nyo tayo kinahabagan lang ng Panginoon? Dapat din tayong nahahabag. Amen po ba? Meron ho ba tayong habag? Meron ho ba tayong habag? Minsan ang atin lamang iniisip ay ang ating sarili. Pero yung habag na yon, wala sa ating puso. Dapat siyasatin natin. Ako ba'y mayroong habag? Ako ba'y mayroong pagkaawa sa mga tao? Dapat pong meron tayo. Number 4 in the last. 1 Thessalonians chapter 4, 13 to 18. Mga familiar na talata po ang ating binabasa. Ang sabi po rito, 13, ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam mga kapatid, tungkol sa nangatutulog upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay, at nabuhay na maguli ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog,
sapagat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon tayo na nabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ano pong ipinakikita rito? Yung ating hinaharap, yung binanggit kaninang rapture, isang araw tayo po'y kukunin ng Panginoon, tayo sa Panginoon na. And what is our point? Anong i-consider natin sa ating sarili? We ought to consider to ourselves the sure blessings of heaven. Dapat natin i-considera yung tiyak na pagpapala ng langit. Yun po yung binabanggit dito eh. Ang daming blessing na yon. Ang dami. Napakarami. In Ephesians chapter 1, sabi ron tayong mga pinagpala ng mga spiritual na pagpapala. Napakaraming blessing. Isang araw, iiwan natin ang buhay na ito at tayo palangit na. Ang iba'y mamamatay pa at ang iba'y hindi na. Yan ang sabi po rito. Okay? At bibigyan po tayo ng katawang wala ng kasiraan, wala ng hirap, wala ng kamatayan. At makakasama natin magpakailan-kailan pa man ang Panginoong Diyos. Ganong kaganda ng ating pupuntahan. Ngayon, nasa sa atin po yung pag-asa ngayon. Pangako yan ng ating Panginoon. Sure blessing of heaven po yan. Ngayon mga kapatid, alam po ninyo, kung ito po'y ating ikinoconsider sa ating sarili. Kung ito po'y ating binubulay sa ating sarili, wow! Ang ganda ng aking mga biyayang tatanggapin sa Panginoon. Pero ganong karaming tao ang wala pa nito. Ganong karaming tao ang wala pa nito. Alam po ninyo, kaya po ang isip natin, hindi lang po rito sa lugar na ito magkaroon ng simbahan. Gusto natin magkaroon ng gawain sa lipa, at meron na nga po tayong gawain sa lipa. Doon sa Concepcion, doon sa Puyo, meron na po tayong gawain. Meron na po tayong pinupuntahang ibang mga lugar. Pero ang pinag-uusapan po natin dito, ako sa aking sarili, ikaw sa iyong sarili, sa gawain ng soul winning. Alam po ninyo, marami pa pong mga dakilang bagay na ating maaaring makita sa banal na kasulatan. Pero ang mga bagay pong ito'y hihila sa atin sa sinasabing fruitful soul winning. Pero kung ang mga bagay nito'y wala sa atin, ipagkikibit lamang natin ang balikat ang gawain ito. Mga kapatid, sana nga po, yamang alam natin ang Ebanghelyo. Yun po yung gamot na nasa atin. Maging mabuti tayong tagapag-akay ng kaluluwa. Maging masipag tayo. Panalangin natin sa Panginoon, Lord, pagbungahin mo po ako sa pag-aakay ng kaluluwa. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Dakila po namin, Diyos, aming Ama. Salamat po sa inyo. Kami po ay muling nag-aral ng inyong banal na salita. Kinakailangan po namin, Panginoon, ang inyong salita na palagi mapakinggan. Mapakinggan sa iba't ibang mga pagpapahayag, sapagat ito po'y mahalaga sa aming kaalaman. O aming Panginoon, tulungan mo po, Panginoon, kami. Tulungan mo po ang inyong iglesia. Na kami nga po, Panginoon, ay magkaroon ng pagsisikap sa pananampalatayang aming tinanggap. Na kami po, Panginoong Diyos, ay tunay na magkaroon ng konsiderasyon sa mga bagay na aming taglay bilang inyong anak. Hipuin mo po kami, ang aming mga puso, at ilagay mo po, Panginoon, sa amin ang tunay na pagnanais, makapag-akay pa ng maraming mga kaluluwa. Alisin mo po, Panginoon, sa amin ang katamaran. Alisin mo po sa amin, Panginoon, ang selfishness. Ilagay mo po, Panginoon, sa amin ang awa at habag, katulad ng ibinigay sa amin ng Panginoon. Napakarami po mga tao
ang aming mga mahal sa buhay, ang marami po ay hindi pa po naliligtas. Lord, ilagay mo po sa aming mga puso ang tunay na pag-ibig. Tunay, isang araw sila po'y mamamatay. Sapagkat yun po ang nakatakda sa buhay. Ngunit kalungkot-lungkot ang kaluluwang mamamatay na walang pag-asa. At ang isa roon ay ang aming mga mahal sa buhay. Lord, tulungan mo po kami sa amin pong paglilingkod, sa amin pong pag-aakay. Ilagay mo po sa aming mga puso na kami po tunay na maglingkod sa iyo. Samahan mo po kami ngayong umaga. Tulungan mo po kami. Habang tayo po'y nakatungo, nakapikit po ang ating mga mata. Ikaw ba'y involved na sa soul winning? Ikaw ba'y meron ng sympathy sa iyong puso? Dahil sa iyong gamot na taglay upang ibigay sa mga tao. This is your time. Ito yung pagkakataon mo para sabihin sa Diyos, Lord, narito po ako. Tumanggap ako ng iyong habag. Napakarami mga tao ang nawawala. Nasa akin ang gamot. Alam ko na ito, karanasan ko na ito. Panginoon, tulungan mo po ako. Sa anumang paraan, ako po'y maging channel of blessing. Tulungan mo po ako, Diyos. Is that your prayer? Yan ba'y panalangin mo ngayong umaga? Kung yan ay panalangin mo, maaari kang pumunta rito sa unahan or you can stand where you are. Kausapin mo ang Panginoong Diyos. Lord, napakarami pa pong mahal ko sa buhay. Tulungan mo po ako, Panginoong Diyos, sa pag-aakay ng kaluluwa. Marami pa ang hindi naliligtas kong mahal sa buhay. Lord, alisin mo po sa akin ang anumang negatibong espiritu. Ilagay mo po sa akin ang tunay na pag-ibig mo. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Sige po, dyan sa taas. Maaari kayong lumapit dyan sa aisle at kayo po'y lumuhod o tumayo kung saan man kayo naroroon. At inyong hingin sa Diyos, Lord, kailangan ko ang pagkilos mo sa buhay ko. Meron pa po ba? Young people, saan mo gugugulin ang buhay mo? Yes. Ang dami pa nating mga mahal sa buhay. Walang magpapatutuo sa kanila kundi ikaw. Hindi na kayang puntahan ng mga manggagawa dahil ang dami na nilang pinupuntahan. Pero wala kang ginagawa. Bakit ngayong umaga hindi mo sabihin, Lord Jesus, help me. Bigyan mo po ako ng tapang upang masyaran ko ang aking mahal sa buhay ng iyong banal na salita o ako'y maging instrumento para sa kanila. Yan ba iyong panalangin? May I see your hands? Will you stand and pray to the Lord? Lord, help me. Help me, O God. Yes. 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 Amen. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Ngayong umaga, hindi ko alam kung kayo po ay wala pang Panginoon, hindi pa kayo ligtas. Salamat kayo ay buhay pa. Salamat iyong napapakinggan ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kinakailangan mo si Jesus para ka maligtas. Meron po ba magtataas ng kamay para ipakilala sa Panginoon, Lord, I need you as my Lord and Savior. You died on the cross because of my sin. Meron po ba magtataas ng kamay? Panginoon namin Diyos, salamat po sa inyo. Ama, salamat po na ngayong umaga kami po ay muli nakapag-aral ang tungkol po sa gawain namin, tungkol sa mabungang paglilingkod. Lord, ayaw na po namin ang paglilingkod na walang bunga. Tulungan mo po, Panginoon, ang bawat siya sa amin. Na kami nga po, O Diyos, ay magkaroon ng tunay na paghahangad, pagsisikap sa pag-ahakay ng kaluluwa. Sapagkat inyo nang naibigay sa amin, inyo nang naipagkaloob sa amin ang katotohanan ng kaalaman na kinakailangan po ng sanglibutan. Akin pong idinadalangin, Panginoon, ang iglesyang ito. Narito rin po nakatayo ang inyong mga anak na nanalangin. Lord, kayo rin po ay kumilos at gumawa sa kanilang buhay.
Gamitin mo po sila ayon sa kanilang kahilingan. At salamat po, Panginoon, kayo nandiriyan at napapakinggan mo ang dalangin ng bawat isa. Pagkaloob mo po, O Diyos. At tulungan mo nga po ang iglesyang ito na lalo pang maging masikap sa pag-aakay ng kaluluwa. Ama, ito po yung aming dalangin na may pagpupuri, pagpapasalamat. Hinihingi po ang lahat sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Salamat po at purihin po ang Panginoon.